So, yung mga gagawin mo pa doon, hindi pa siya hindi pa siya integrated sa mga IDE eh. So, gawin pumunta ka sa website ng ChatGPT, magtatanong ka, yung output, i-copy mo, tapos ipipaste mo sa IDE, di ba? Yeah. Welcome to Kaka Computer, where tech meets wisdom. Tech meets wit and wisdom. So for this episode, we're gonna talk about how we got into tech. So everybody got started somewhere. What was your first line of code? So yeah, my name is Justin Lozano. I'm a third year IT student at the University of Makati. I'm John Richie A. Campo, a third year student at University of Makati. I'm Luigi Caminoy, a third-year computer science student at the University of Makati. My name is Danilo Casim Jr. and third-year student from Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. And Yeah. So for our first question, what's the very first device or gadget you remember using as a kid? So personally, I got very exposed to technologies growing up. So I think my first device was a new laptop for kids. So it was very cool. So I think we were very privileged to have a laptop as a kid since my friends didn't have one, and even as a kid, I think before kindergarten we already had a personal PC, which most families didn't have in that age, in that time. So that's my first tech that I've touched. So at a very early age, it was before kindergarten. So I was playing flash games. Kayo? Wow. Sa akin, Cherry Mobile lang eh. Tapos nasira pa yun. Tapos doon ako na sa tech. Tapos kinakalikot-kalikot ko yun. Tapos yun, doon ako na-interesado pa how it works. Yun lang. Ikaw, ano pa sa'yo? When I was a kid, wala akong personal computer, personal laptop, and personal cellphone eh. So, I go into internet cafes. Yeah, me too. And I play ano pa yung sikat na laro dati? ROS, League of Legends. So, that was my very first device that I touched. So, outside of my personal gadgets. ako naman is yung Game Boy, guys. Yun. Yung lalaro ko, Tetris, ganyan. How does that work, no? So, everything comes, like, nung naging tinuro siya sa school din. So, ayun. So I think yung us being exposed to the early technologies has led to this na naging IT students, CS students tayo. So, tama ba yun yung origin story nyo kung ba't kayo naging IT or CS? Oo, para sa akin yun. Dahil sa pagkakalikot ko sa cellphone ko nung dahil luma rin, mabagal, kinakalikot ko talaga. Parang, paano ko ma-optimize to? Kahit paano, talagang, I'm really interested in tech or hardware stuff. Yun lang naman sa akin. Ako One naman, of the reason din eh. Sa paggamit ko pala ng computer, internet cafes, nako-curious ako, paano to nangyayari? Or paano to ginagawa ng mga tao? Like, kaya ko rin ba gawin to in the future? So, ang ko talaga, foundation is curiosity. Ako naman is yung sabi ng mama ko, CS is pindot-pindot lang. So, what? Pindot-pindot lang. So, ayun, pinurso ko na lang. So, nung sugarcoating, kailangan talaga is pag nagla-learn ka is kailangan from the scratch and dapat learn from the hard way, para matibay din yung fundamentals mo. Outside the questions that were set for us, gaano kayo kalakas mag-computer shop dati? Kasi ako personally, pinapagalitan kasi kami. So, even though malakas kami mag-computer shop ng mga ako tas mga kuya ko, siyempre, wala naman kami pera para magtagal. Kasi nung bata ko ay parati ko naman naririnig na, grabe, kunwari yung isang tao sa computer shop na, grabe din parang 2 days na siya dire-diretso. So, namamind blown ako paano yung nagkagawa yan 2 days, diretso. Grabe naman yung Ako, parang lang ako, siguro maximum of 5 hours a day. Pero
Mga thrice a week lang siguro. Sa akin naman, 2 hours a day lang, pero araw-araw naman yun. So, bali, yung mga binibigay sa akin na baon, yun yung pinang-shop ko lagi yun. So, bali, wala lang kain-kain, diretso agad com shop pagkatapos ng school. Yun lang. Ako dati halos doon ako nakatira eh. Ay, grabe. Yung to the point na nangyari talaga to Pupunta si mama sa coffee shop, sa internet cafe, then may dalang hanger. Legit like, doon may mga nagsasabi sa akin, yung mama mo nandiyan sa labas, may dalang hanger, tinatawag ka. Then personally, naririnig ko na sa, tabi kasi ako ng lagi, ng pinto. Then naririnig ko, Luigi, ba't ka nandyan? Bumalik ka na, umuwi ka naman. Yun. Ako naman is 8 hours, no. Minsan napapakating pa ako, minsan bad influence kasi mga friends ko dati. So ayun, tapos kaya kailangan ginawa ko rin is umalis din ako sa comfort zone ko and umalis ako sa environment na ganyan para then join ako sa circle na which is ma-improve talaga ako. So I think that's really good. Ako, hindi ko pa na-experience yun yung pupuntahan ng nanay sa com shop. Kahit lagi kami nasa com shop, pero kahit nung nag-high school, I think doon kami tumigil. Kayo, since bata yun sa pagko-com shop mga anong age kayo tumigil sa pagko-computer shop? Good question. Sige. Sa akin, before pandemic Tapos tumigil na ako nung nag-lockdown na. Doon ako tumigil. So, mga grade 9 na. Okay. 18 years old? 18 years old ba yan? Okay. 17, 18? Halos di tayo nagkakalayo Like, tumigil talaga ako like grade 9. I was known as a hard player ng Mobile Legends, ng COD, and any other games. Like, nagtaka sila, ba't ka biglang tumigil? And grade 9 yung parang last na laro ko. Kasi, sabihin natin dumaan ako sa point na I need to improve myself. Hindi lang dapat ako puro laro. Hindi lang dapat ako nakahiga, nahawak yung cellphone. Need ko gumalaw, like lumabas or outside of my comfort zone. So, ako naman is baliktad sa akin kasi sa pandemic doon talaga ako parang addict na lalaban sa tournament sa Mobile Legends and ayun sa iba't ibang game. Tapos nagseryoso lang talaga ako in like first or second year. So doon ko napagtanto na hanggang dito lang ba ako or ayun. So ayun, doon ako nag-improve doon din ako nag-self-study how programming works and such. Yeah, speaking of programming, what was the very first program, app, game, website that you built? Para sa akin yung memorable sa akin yung grade 11 yung bus ticketing system natin. Tapos yung ginagamit pa natin is C++. Wala akong alam kung paano yun. Tapos hindi pa laganap yung AI noon. Like wala talaga, pure Stack Overflow, YouTube tutorials, or Google search lang talaga. So, doon talaga ako nahasa sa pagka-coding. Nagtalagang, grabe yung ilang araw walang tulog doon. Tapos, first time mo lang, grade 11, kakapasok mo pa lang sa senior high school, yun. Tapos, yun agad yung papagawa sa'yo. Tapos, sa'yo. Yeah, parehas kami ni JR. Like, imbis na bus ticketing system, airline naman sa amin. So, wala talagang AI nun, no? Like, manual coding, purely logic. Then, it takes 3 months bago matapos yung isang system or isang 2-3 feature. Like, parang, dapat next school year pa kami magagawa ng project, pa kami ginawan ngayon. Pero super thankful din kasi ito yung naging, foundation for building our logic sa pagbuo ng system. Ako kasi magkakaklase tayo So, airline, kakagrupo ko si Luigi na airline ticketing system. Pero, ayun, since hindi ako nagko-code hanggang ngayon, hindi din ako nag-code dati. So, pero on the other hand, maaga kasi ako na-expose sa AI since, tawag doon, kahit kayo hindi pa kayo nag-AI nun, pero ako personally, aware na ako sa AI, tas ginagamit ko na yun for coding Kasi even though, parang hindi pa siya kilala, may nagsa-Stack Overflow pa din. Pero yung downside nun, kasi parang new naisip lang na idea ng mga AI that time was to, kaya pala to outside just asking question is to develop yung or mag-code, di ba? So, yung mga gagawin mo pa doon, hindi pa siya hindi pa siya integrated sa mga IDE So, gawin pupunta ka sa website ng ChatGPT, magtatanong ka, yung output, i-copy mo, tapos i-paste mo sa IE, diba? Yeah. Ayun, pero yung nun, syempre, dun nagkatalo kasi mahigpit yung teacher natin sa programming, pero
inaano ko, yung mga AI ko na pinapasa, sabi niya, ba't ganito yung ano nyo, yung syntax mo, hindi ko naman tinuro to eh. Ba't grabe complex ng ano mo, ginawa mo? Ang complex daw ng ginawa kong system, pero hindi naman niya tinuro. Doon ako nabubuking, kahit nag-AI ako. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in minutes. Any model, any voice. Start building your voice AI agent for free today. Ako naman is yung sa grade 11, grade 12, hindi talaga kami tinuruan ng programming, so hindi pa ako exposed nun. So, ang tinuturo namin is paano magbaklas ng computer, ganyan. Ang gawa ko naman nun sa grade 11 is yung na-expose ako sa HTML. Then, yung sa Facebook is ginaya ko talaga yung ano niya, yung parang login page. Based dun sa inspect. Dun ko sa para kung paano malaman is ano bang tags na to or what. I think parang ano yun eh. Moment talaga sa lahat ng IT or CS or gusto maging programmer is na iniisip mo na front end pa lang yun pala yung gagawin. Diba? Ganun din ako nung una na even nung junior high pa ako, iniisip ko na kaya lang naman yun. Madali lang naman yung HTML. Akala ko doon na matatapos sa HTML, CSS. Siyempre, so simple naman yung talaga yung framework niya, di ba? Iniisip ko, dali lang naman pala eh. Pero nung nalaman mo may back-end, di ba? Hirap na. Sobra. Ayun, nung naturuan kayo ng programming sa school, doon ba kayo nakapag-decide na, gusto ko talaga gawin to? Para sa akin, na-realize ko lang nung gumawa kami ng yung bus ticketing system. Doon ko talaga na-realize, masaya kahit mahirap, ganun. Kasi nakapag-isip ka talaga ng how it works, parang paano paganahin to? Paano yung pointer? Ano yung internal pointer variable? Paano gumagana yun? Kasi sobrang strict dahil din siguro sa environment, dahil din sa prop natin, kasi sobrang strict talaga, tinatanong, every line of code, tinatanong, anong ginagawa nito? Talagang natututo ka. Parang napipilita ka tapos mag-grow with yourself, ganun. Yun, the moment na gumana yung isang feature na ginawa ko, like, ako lang talaga gumawa. Yun ang point ko na para sa akin to kasi napagana ko yung isang feature like kasi feel ko tuloy-tuloy na to, which is ngayon naman na talaga nadala ko kasi from the manual coding na napagana ko lahat, then na-improve na yung logic ko, and through ngayon na ini-utilize ko and I adapted to AI, and thankfully na na hanggang ngayon gusto ko pa rin yung gusto kong tahakin, which is tech. Ako naman is I think yung nakapag-build ako ng system from the scratch, like building your endpoints and such. Like nag-start kasi ako niyan sa Odin project, if you guys know it. Yung curriculum siya, so magbabasa ka ng mga docs, may pilit ako magbabasa ng docs and problem sets, projects, and pag may question ka about or bugs, may community siya. So maano talaga yung like they will help you. Tama si Luigi. Parang parang gambling yung pagkukode, no? Kasi ako personally, the very short moment nung grade 11 ako na nagko-code tayo, may no? Pag nakikita mo pula, nakakainis. Tas pag naggumana na yung code mo, parang dopamine hit, diba? Nakaka-addict eh. Sige, dagdagan natin ang code, dagdagan natin yung code. Tapos pag pula, kulang pa. Tapos pag okay na, wala nang bug, wala nang error, diba? Doon nag-build yung momentum eh. Dopamine hit yun eh. Yeah. So, kayo, under your short years of experience, ilan na nagawa niyong sa tingin nyo na app or system, website, since pala naman tayo, students pa lang tayo? Yan. Yung mga apps na nagawa namin is mostly, final projects ng mga natin eh. Since grade 11 to 3rd year, mga ilang apps, mga ilang website na yun or apps, mga 5, ganun. Then, outside naman dun, yun, dami rin kaming na-develop na app like Finshark, Inky, Desku, and the TD apps. Ako naman, di ko mabilang eh. Pero simula nung senior high school natin, more like less than 20. Kasi mostly doon, academics eh. Then, something hits na sabihin ko, hindi lang dapat pang academics na system yung gagawin ko. Dapat nade-deploy din at nakikita din ng ibang tao. And dapat
outside sa academics yung kailangan kong gawin na system, which is we built iScholar din saka yung mga ginagawa nating system na yun, like, sinabi mo Inky, Finshark, Desku, and Calis. So ikaw? Ako naman is, I think yung sa TD apps, yung so kasi sa Tutorials Dojo is, what we did there is 12 apps, so sineparate namin per app yung mga certification. So I think naka-help sa akin yun to think on how to, in sa production side, no? So ayun din. So tapos maganda din talaga, like may mga user kasi. So may paid user na kami, like 1,000 user, and ayun, so nice. You really need to think on yung mga trade-offs, kung paano kunyari may mga bagong features, and yung mga developing area, staging area, production do. Yun, since ayun, aside pa sa school projects or academic projects, and yung mga ginawa natin outside school, is there's also hackathons and yung mga di ba? So dun din, since currently I think 5 na yung championships namin from hackathons. And yun, 5 systems yun, di ba? So that's something to add on. Pero a mentor na nagsabi sa amin na if you really want to parang simulate yung pagiging better at coding and experience mo sa coding, is don't do hackathon, since most is importantly right now is there's AI. So nagpapagalingan na lang kayo kung paano gumamit ng AI, diba? Mag-integrate ng APIs, etc. So ang sinuggest niya, mentor si Jed Tan, was to focus on startups. That's why nandito tayo ngayon and what we're doing with Inky, iScholar, etc. Yeah, I agree. Ayun, since ang tawag dun, ang hackathons is just parang simulates you lang na to create the app pero if you wanna do business viability, market approach, and more, is mas mahahasa ka sa startup since you have real users, you have paying customers that you need to take care of, di ba? One more question is, may nag-influence ba sa inyo to be in tech, or kayo lang yun na naisip nyo na let's do tech? Pero sa akin, nung wala, talaga parang curiosity talaga, tapos talagang gusto ko talaga yung paano gumana yung isang bagay. Like, hindi ako mapapakali kung hindi ko malalaman paano to gumana, paano gawin to, ganun. Kaya doon talaga curiosity talaga yung nag-drive sa akin para mapunta sa tech. Yeah, aside from sa curiosity, merong isang person na tumatatak sa isip ko si Vril Lim, like shoutout Vril Lim. Nakikita ko na siya sa FYP ko sa TikTok nung first year of college ko so third year na ako ngayon. Hindi pa siya masyadong sikat nun pinapanood ko, like minsan lang ako makikita ng mga content creator na about tech like siya pa lang personally, siya pala yung nakikita kong role model in tech. So I followed his like mga tinuturo niya sa TikTok, pinapanood ko, ina-apply ko din. Then eventually ngayon nakagawa na rin siya ng sarili niyang app. Then I try to learn from his journey then. So yun. Ako rin nung college ako, pinapanood ko rin talaga si Brian, like mga books niya binibili ko pa ganyan. Tapos ayun, kailangan ko din ng katulad kay JR, no. So self-learn lang talaga, yung curiosity paano i-build yung something like sa website, paano ba siya nag-work under the hood and such. Thanks to our sponsors: Agora, Finshark, Tutorials Dojo, Young Satio, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.